Please, don't buy your child a motorcycle. Please, huwag mong bilhan. Sila ba pinagtatawanan? Nagpapabili ba si Rick ng motor? Oo, huwag bibila niya. Ngayon, kung gusto mo siyang paltan, sige. Hindi naman ang pinakamalaking motor. Huwag mong bilhan ng motorsiklo ang anak mo. Bakit? Pinapakita rin yung mga mga nalumpo, mga namatay. Noon lang isang araw, may bumibili ng mga alaga ni Gabi. Ngayon, anak daw niya kambal. Takaga naman ang mga galos. Doktor to, ang mga galos, oh. Hindi galos, laplap, ang laman. Pero hindi ng Diyos. Ang iba, kaya-kaya tayong payamanin ng Diyos. Ang problema, aksidente ang ating pananampalataya. Aksidente. Tingnan, ang dami na natin yumaman ng mga miyembro. Pero saan sila? Nakita mo nyo? Kaya, eto, sabi, iligtas mo ko sa mga bagay na ito. Huwag mo kong bibigyan ng extreme na poverty, pero huwag mo kong pababayaan malasing sa pagnanasa na yumaman. Pero may pabalita ko sa inyo. Sa kabilang dako, merong mga Kristiyano na pinagtagumpayan ang kayamanan. Ano ibig ko sabihin? Kahit sila yumaman, nanatili silang mababa ang loob sa harapan ng Diyos. Hindi sila naging mapagmapuri at mapagmataas. Naging matulungin pa rin sila sa nangangailangan. Nagkaroon tayo ng mga miyembro, anong gumanda na ako ba? Kaya sa akin, Pastor, papaalam na ako. Ano bakit? Ano ba diferensya ng church? Hindi ko siya tinatanong ano diferensya ko eh. Dahil alam ko, wala akong diferensya sa kanya. Gumanda na nga buhay niya. May apartment na siya, hatlo sa sakyan, alis na raw siya. Sabi sa akin, Pastor tignan naman yung mga miyembro natin. Tignan naman yung mga miyembro natin. Ano tignan ang mga miyembro? Ilang na ako niya, pagkahihirap, mga may sakit, nakakawa yung anak mo eh. At saka hindi ko gusto lumaki ang anak ko, nakakabarkada, mga ganyan. Ha? Sabi ko, ay sige, larga. Larga. Kung anong klaseng espiritu pumasok dito, parang hindi siya nanggaling sa ganong kalagayan. Nawala nung ibig ko sabihin. O yun, hindi nawala siya. Pero ano nangyari? Lumipas sa mga 20 years. Ayun, nakikita ko siya sa Makati, iniiwasan niya. Bakit? Pukot na siyang gano'n. Pukot na siya. Nawala lahat eh. Nagkalungo-lungo, umay ng anak niya. Gano'n nangyari sa kanya. Isa lang yan. Marami akong maitutulong sa inyo. Teka, ano ba yung mga dinadala-dala rito? Sa tingin ko sa inyo, wala isip niyo sa sermon ko. Mukhang may nilutong pa yun. Pastor, naamoy niyo ba? Galing, pastor tayo talaga. Hindi, ito. Tingin nyo yung natukso. May mga miyembro man tayo sa Amerika, ayaw na nila akong makita. Ayaw nila akong makita. Kumita ko, mayaman sila. Masagana. Bakit ayaw nila akong makita? Magugulo kung siya nila. Kasi pag pinakain nila ako sa bahay, babalatan ko na sila ng sermon. Eh, lang naman ang alam kong magagawa akong pabor sa kanila. So, sabi dito, ni Agur, iligtas mo ako sa ganyan. Pero salamat sa Diyos, may mga victorious over wealth. At sana tayong lahat maging ganon. Amen? Panginoon, kayamanin mo kami, pero huwag kaming magiging palalo. Huwag kaming magiging mayabang. Huwag kaming magiging intoxicated and drunk with riches. Huwag mong gawing Panginoon na ako'y maging mahirap. Napakahirap o mayaman. Bakit? Kasi pag napakahirap ka, mahirap din na maglingkod sa Diyos eh. Tama ba? Oo, mahirap. Hindi nyo ha? Sabi sa akin, ang iba, Pastor, sabi ko, ba't kayo, pagka nakikipagkamayan niya, hindi natin ang Bible study. Eh, Pastor, wala mo kaming pamasahe eh. Kasi yung Pastor, ang pamasahe namin, ang budget namin, panlinggo lang eh. Alam niyo na, malaki pamilya ko. Kaya kita nyo, pag mahirap tayo, mahirap din maglingkod sa Diyos eh. Kung di panlibre yung sasakyan, hindi kayo makakapunta sa
sa, ano sa pwese, no? O kaya may subsidize, mahirap din. Pero sa kabilang dako, may hirap-hirap din na maglingkod sa Diyos pag ubod ka ng mayaman. Bakit? Magtitiis ka ba sa ganyang bubuhan, plastic? Eh, sarap-sarap na bubuhan mo sa bahay mo? Leather covered ba? Ha? Magtitiis ka ba sa ganitong church? Pinipig aircon? Ha? Magtitiis ka? Eh, pag tumungaw ka sa bahay mo, nakikita mo, green grass. Diba? Ikaw, Dexter, bilis mo dyan, ha? Bilis ka muna dyan, di ba ako tapos mag-sell mo? Nagulat ako pag hindi mo natin si Dexter. Alam, nakakita akong multo eh. Hindi siya naayusin ko. Sabi ng lalaki ito, matapat siya sa Diyos. Gawin mo buhay ko na isang buhay na madali kitang paglingkuran. Okay? Di ba? But then, personally, ganun ang gusto ko. Ewan ko kayo. Ganun ang gusto ko. Sinabi sa akin ng Diyos, Yebe, pakibigay mo nga muna sa akin yung kotse mo. Pero away muna kami ng Diyos. Tatandaan niyo, 3 relos ko, sabi sa akin ng Diyos, ibigay mo sa akin yung 2 niya, pagbibigay mo yung mga tao, binibili natin lupa. Yoko! Ay, sa Diyos, yoko. Sa bahay ko nga lang, sinusukat yun eh. Sukat ko yung relos ko, dinitignan ko sa lamin. Hindi ko sinusuot. Sabi ko, susuot ko ito pag-graduate niya, no? Eh, sabi ng Diyos, bigay mo sa akin. Nung ibinigay ko, taga-sama ng loob ko. Para naman ako sinampal ng Diyos. May isang miyembro, binili yun. At tapos, ibinalik sa akin yung isa. Kung marami na ako Pastor Pera, bibili mo lahat yung relos eh. Bibalik ko sa inyo. Ngayon, sabi ko, sabi sa akin, Pastor, huwag nyo na ibibigay ulit yan sa Diyos. So, sabi, tanongin ko muna yung mga kaibigan kong Pastor, tama ko ba yun na pag binili nila, ibinalik sa akin, huwag ko na ibibigay. Sabi ng mga kaibigan kong Pastor, oh, sige, yun na yun talaga. Ang Diyos na nagpabili ron, hindi ang demonyo. Sa akin, so, yun, sutro. Eh, yung bang na, pagka may pangangailangan, kasi paano kasama ka sa pagtugon? Diba? Hindi yung namimilipid ka, hindi mo malaman kung ano gagawin mo dahil talagang walang-wala ka. At may mga taong ganong honest. Sabi ko nga doon sa isang kapatid, ba't di naman nagsisipay na iyaw o pasuri? Wala akong mapigay. Alam ko, maganda yung project, pero wala eh. Wala talaga. Sabi ko, ikaw ha, bumalik ka ulit. Bumalik ka ulit sa church. Ayun, bumalik. Pupunin, nakikita ko pa yung gano'n. So ito, ang hihingi ni Abu, gawin mo, Panginoon, ang mga bagay na ito sa amin. Pagkatapos, sabi pa niya, paanin mo ako. Ayan ha, pagkain na to. Sa inyo, pagkain na to. Yan, malapit na kayo sa pagkain. Ano sabi dito? Sana yan, wala eh. Wala yung aming Proverbs. Sabi pa rito, pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Feed me with food convenient for me. Ano ibig sabihin dito? Alam mo, pagka mahirap ka, kasi ano, kakainin mo. Kasi hindi ang hope sa'yo, correct? Diba? Oo. Nung ano yung panahon ng hapon, na 5 years old ako, 4 or 5, ba? 4 na ata. Ba't kayo tumatawa? Di ba yung alam yung kapanahon na ng hapon noon? Di ba kita kaya sa panahon ng hapon ngayon na nagtatrabaho kayo sa hapon? Noon, talagang ginugutom kami. Ano na ko sa rulo? Ako, hindi mo mapapakain ng ano, ng ampalaya. Hindi mo ako mapakain. Kahit kumuha ka ng pambambo, hindi ko kakainin niya. Pero naghihirap eh. Nakikita ko mga tao, pinupulot yung balat ng sabi. Balat ng sabi, tinapon sa kalye, kinakain. Ha? Ngayon nakatamang ganyan. Ganyan ang ginawa sa atin ng hapon, kala nyo. Kaya kayo, magpapadyapayuki kayo. Uy, mag-isiksik kayo. Di ngayon, eto, no ha? Yung nakikita ko yan. Utong din ako, tapos nakikita ko, yung tanim namin na ampalaya. Maliliit pa lang ba, Marno? Ganun pa lang. Kinukuha na, pinakain. Kung kainin, parang blending. Kaya ako rin nagugulo. Lupa ako.
ko. Talagang hanap ako ng tubig, ugas ako, bibig ko. Pero dumating ang sandali, nung talagang gutom na ako, biglang sumarap eh. Nung kainin ko eh. Iba na lasa, hindi na mapait eh. Masarap na eh. Masarap na. Sabi ko kay Dante sa kapatid ko dito, magkakain ka. Dahil mapatay kami ng gutom. Kaya, mahirap ang maging mahirap. Pero sa kabilang dako, pakanin mo ako ng marapat. Yun ang sabi. Pagka mahirap ka, kahit di ka dapat, kamainin na. Pero pagka mayaman ka, maski hindi rin karapat-dapat, kamainin mo. Bawal na sa iyo, dahil may kwarta ka, kakainin mo pa rin. Diba? Tukso, bawal na sa iyo ang estate. Kain ka pa rin, may pera ka eh. May pera ka. Kami isang binubuksan ko yung gaya ng yung lid ko. Talagang gutom na kami. Nakita naman nyo, halos 1 oras at kalahati ang nakatayo, 2 oras doon sa States. Sabi sa amin ng ibang mga pastor, Pastor, nagkauman si 24 kayo. Sabi ko, bakit? Nakakatagal ko kayo, walang kukuhan. Nakatayo kayo nun. Sabi na, nag-preach kayo, lilid pa kayo service room ako sa mission. Pero nung naglabanay na ako, naggutom na ako, hindi na kami makakaabot sa bahay. So, sabi ko, kaya ito, sabi na ng 2 anak ko, tayo sa Korean restaurant. Segunda naman ito. Order na. Sabi ko sa kanya, hindi na mo ka-order yan, yung tuhod mo. Sumaglay ka na kanong linggo eh. Hindi na mo. Kita nyo, pagka may pera ka, kahit mas, pagkain na hindi dapat bagay sa iyo, hindi pambili ka, kakainin mo, correct? Oo. Kita nyo, kaya itong lalaking to, wise eh, na nagpipray siya, pakainin mo lang ako ng pagkain na marapat sa atin. May ba sa inyo, sabi, di ba, kainin natin yung magpapray lang tayo kay Pastor, kagaling na tayo. Okay, paminsan-minsan nakaka-tempo kayo, kung hindi. Nakakalata Diyos, niloloko niyo siya. Di ba rin nakakalokohin niyo? Iinom kang lason, tapos sasabihin mo, Diyos, iligtas mo ako, iligtas mo ako. Pasok ko kami, pakyaw sa sigmura para isumamula yung lason. Kaya sabi niya, pakainin mo ng marapat. Yan ang kanyang prayer para sa bagong taon. At gawin natin ngayon ang ating prayer. Magiging happy tayo. Hindi ba? Magkakaroon tayo ng happy new year. Tayo mag-pray. O Diyos, salamat sa iyo sa lalaking ito, si Yahweh. Tulungan mo po kami na hindi lang namin pinagaya-aralan ng kanyang prayer ngayon, kundi pumasok kami sa diwa ng kanyang prayer. Malagay kami, O Diyos, doon sa kabitna, doon sa middle. Hindi kami saksakan ng hirap, hindi kami saksakan ng yaman. Yung tama lang, para sa amin. Yung tama lang. O Panginoon, hindi kami humihingi ng Porsche na kotse o Mercedes-Benz. Bigyan mo lang kami ng maayos na sasakyan para maglingkod sa iyo. Maayos na bahay para aming matirhan, magpalakihan ng mga anak at mga apo. Ng tamang sukat ng lupa, Panginoon. Para patuloy kaming magsilbi sa iyo. Huwag kaming mawala sa iyong kaharian. At o Diyos, tulungan mo rin kami na tularan ang mga naging halimbawa ng mga victorious na mga Christian. Umamal sila ng katakot-takot na salapi, pero hindi nila winala ang kanilang kaluluwa ng dahil sa kayamanan. At Panginoon, kung mapagkakatiwalaan kaming ganoon, nangyari ang iyong kalooban. Gawin mong multimillionaire o millionaire ang ibang mga kabataan namin. Yung mapagkakatiwalaan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Okay. Ang iba wala. Ulitin natin. Please, kagaya ng lingkod, ikumin ng mga bangka, mga silya. Nakita ko, ang daming kalat. Mga rappers, mga kumano-ano, ikinala. Huwag natin gagawin nyo, may basurahan tayo. Please, ano. Yung linggo, sinabi ko na kanina, merong nagsuksok ng plastic na merong strawberry na drinks doon sa reserva na gulong ng aking o ng aming sasakyan. Tumulas ito na mantsahan yung puti ng strawberry. Kailangan malinis ko. Isipin nyo, church natin to. Nakapark yan niya. Isa sa tiga rito ang bumano o bisita natin. Buti sa akin na lang ginawa. Kung sa ibang sasakyan. At tapos nagalit, di na ako dadalo ko. Yun. So, mahalin natin ang lugar. Yung toilet ng babae, yung pintuan ninyo, patula pagtulog sa inyo. Huwag pahina. Tutulangin nyo para magamit dito. Okay? At ingatan natin ang pagkakita. Ayun lang po. Pagpapatuloy na natin ang ating service. Alam ko may part pa. Okay, dadalhin natin ngayon ang ating mga handog at isang room bahagi na labit ng passers. Ready na, ushers? Ushers, please. Dinos usher. Tayo po ay mag-pray. O Diyos, ang ikasampung bahagi ay sa iyo. Kaya dinadala namin at ipinabalik dito. Pagka dito ay sa iyo. Dala rin namin ang aming mga offering. At o Panginoon, pinanghahawakan namin ang pangako mo. Nagmuruksan mo tungawan ng langit para sa amin. At bigyan kami ng pagpapala ng walang damang pagdalagyan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. He only promised the heart will sing about everything that was not me. Give the world to Jesus. Give the world. Give the world to Jesus. Shall it breathe from their hearts and broken thoughts? Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Give them all to Jesus. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Shall we peace for their hearts and broken thoughts? Give them all. Give them all. Give them all to Jesus.
And He will turn your sorrows into joy. And He will turn your sorrows